Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang Intertropical Convergence Zone o itong ITCZ na siyang banggaan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Kaya't asahan pa rin ng mataas sa tsansa ng ulan sa may Palawan and southern portion of Mindanao sa mga susunod na oras. Kabilang na dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at maganda dito rin po sa may Sarangani and Sultan Kudarat. Kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bansa, kung mapapansin po nila sa ating latest satellite animation, maraming may mga paulan dahil po yan sa mga localized thunderstorms plus the easterlies o itong hangin galing sa Pacific Ocean, lalo na sa may eastern sections ng Luzon and Visayas. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan hanggang bukas ng madaling araw sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, and Eastern Visayas, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, Visayas at northern portion of Mindanao, may mga localized thunderstorms o yung mga pag-uulan at pagkidlat pagkulog na nagtatagal lamang ng 2 hanggang 3 oras, kahit kung lalabas po ng bahay ngayong gabi ay magdala ng payong. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang posibleng maging bagyo hanggang matapos ang weekend, but please take note po, for the month of July, posible pa rin ang 2 hanggang 3 bagyo na papasok ng PAR. Para naman po bukas, araw ng Miyerkules, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, pero umaga pa lamang may tsansa na ng kaulapan at mga pag-ulan sa may eastern side dahil pa rin yan sa easterlies. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and Bicol Region, habang ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila is partly cloudy skies, may chance na kumukulimlim at mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa hapon from around 2 to 5 in the afternoon. Kung dito sa Metro Manila, temperature pa rin ay maglalaro from 25 to 33 degrees, habang malamig pa rin sa may Baguio City mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na kalangitan at may tsansa na ng mga pulupulong ulan sa may northern Palawan bago magtanghali, kabilang na rin dyan ang Calayan Islands sa Palawan. Dito naman sa may bandang Panay Island plus Samar Provinces, madalas makulimlim pagsapit po ng hapon hanggang gabi, kaya magdala po ng payong kung kinakailangan. Ito ay dahil sa easterlies. Temperature natin sa may Metro Cebu posibleng uminit pa rin hanggang 33 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ o yung banggaan ng hangin, Intertropical Convergence Zone po ito sa may Zamboanga City, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sarangani, and Sultan Kudarat. Kaya't magdala pa rin po ng payong lalo na sa umaga kung lalabas ng bahay at mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. The rest of Mindanao sa umaga is partly cloudy to cloudy skies, pero pagsapit ng tanghali magiging mainit at malinsangan, at sa dakong hapon hanggang sa gabi ay nandyan pa rin po ang mga pulupulong ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperature naman natin sa Metro Davao mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan sa mga susunod na araw, wala tayong itataas na gale warning or babala sa matataas na alon, yung mga sea travel suspensions natin. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms kagaya ngayong hapon, posibleng umakyat pa rin sa 2 metro ang taas ng mga alon sa malaking baybayin ng bansa. And for the next 3 days pa, simula po Thursday hanggang sa weekend, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ or the Intertropical Convergence Zone plus the easterlies. Kung dito sa may parting Luzon, yung ITCZ natin posibleng maka-apekto na sa may Visayas and Mindanao, lalo na sa may eastern sections. So kung dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, pagsapit po ng Thursday, magiging maulap ang kalangitan, ganyan din sa may Quezon and Aurora dahil yan sa easterlies. The rest of Luzon, kabilang Metro Manila, by Thursday, partly cloudy to cloudy skies. Pagsapit ng Friday, madalas din ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng eastern Luzon dahil din yan sa easterlies. Then pagsapit ng Sabado, malaking bahagi ng Luzon na makakaranas ng mas mainit na panahon at mas mababang tsansa ng mga pag-ulan. Pero kung meron ng mga pag-ulan, more on mga afternoon and evening po yan na hindi naman po tuloy-tuloy at malalakas. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, patuloy din ang epekto ng easterlies plus the Intertropical Convergence Zone. Sa may Eastern Visayas, possible po Thursday ay may epekto ng ITCZ, kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Then pagsapit ng Friday and Saturday, malaking bahagi na ng Visayas ang apektado ng easterlies, kaya magiging mainit din at may tsansa ng partly cloudy to cloudy skies with some isolated rain showers or thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamababawasan o pinakakakunti po ang mga pag-ulan natin from Thursday hanggang Friday dito sa
Thursday hanggang Saturday dito sa malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap or madalas maaraw sa umaga. Then pagsapit ng tanghali, pinakamaiinit pa rin dito sa may parting Metro Davao plus Zamboanga City na hanggang 33 degrees Celsius po yung ating air temperature. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi is mostly cloudy skies naman at may chance din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang sunset natin ay 6:29 ng gabi mamaya, sunrise bukas 5:31 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa magandang solusyon.